love story gave birth to the perfect cone shape by Lon Coping. It is a blend of adventurous shows, street dances, and parades. Ladies and gentlemen, a big hand to grade 6 performers. Magayon Festival! Wave a smile, a friendly kiss, and then you know just what it is to be Magayon, Magayon, Magayon. May isang makapangyarihang dato na nagngangalang Raja Makusog. Ang kanyang asawa na si Dawani ay nanganak ng isang napakagandang sanggol na pinangalanang Magayon. Ngunit, namatay si Dawani matapos manganak. Ang sweet naman. Sa pagdaan ng panahon ay lumaki si Magayon bilang isang napakagandang dalaga. Ang kanyang ganda ay kasing linis ng hangin sa bukirin at kasing ganda ng mga bulaklak sa hardin. Dahil dito maraming manliligaw ang nagnais na mapangasawa siya. Isa sa mga tagahangal na ngayon ay si Pagtuga, isang matapang ngunit mayabang na mandirigma. Pagtuga. Mapapasakin ka rin, Magayon. Handa siyang gawin ang lahat para makuha ang puso ni Magayon. Ngunit si Magayon ay hindi naaakit kay Pagtuga. Samantala, may isang binatang nagngangalang Ulap, anak ni Dato Kaliraya, mula sa Katagalugan. Narinig niya ang tungkol sa kagandahan ni Magayon, kaya nagpunta siya sa Rawis May upang nipon kayo makita na si ito. Winton. Sabik na akong makita ang kagandahan ni Magayon. Tara bilisan na natin at palubog na ang araw. Isang umaga nagpaalam si Magayon sa kanyang ama na pupunta sa Ilog Yawa upang maligo. Masaya siyang nagtampisaw sa malamig na tubig ng Ilog Yawa. Habang naglalaro sa tubig, nadulas siya at nawala ng Ay, malay. ang init. May narinig si Ulap na sigaw. Nakita niya ang isang babae na tinangay ng agos ng ilog. Mabilis siyang lumangoy para iligtas ito. Nang makabalik sila sa pampang, inalagaan ni Ulap si Magayon hanggang makabawi ito. Simula noon, isang espesyal na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila na kalaunan ay naging pag-ibig. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumibay ang kanilang pag-iibigan. Napagpasyahan nilang magpakasal. Ganda ng kwento. Ngunit naghingit-ngit si Pagtuga. Dahil sa matinding selos, nagplano siyang sirain ang kanilang kaligayahan. Sa araw ng kasal, dumating si Pagtuga kasama ang kanyang mga mandirigma. Dinukot nila si Raha Makusog at itinali sa isang puno. Sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Ulang at mga tauhan ni Pagtuga. Kain si Aris. Sa gitna ng laban, nagawang patayin ni Ulang si Pagtuga. Tumakbo si Magayon papunta kay Ulap upang yakapin siya. Ngunit biglang tinamaan si Magayon ng isang palaso sa likod. Agad na pinuntahan ni Ulap si Magayon, nagbabaka sakali na maligtas pa niya ito. Ngunit siya rin ay nasaksak mula sa likod ng isa sa mga tauhan ni Pagtuga na nagngangalang Linog. Mag-acting si Daniel. Ulo. Nakatingin si Raha Makusog sa mga mahal niyang anak habang Ay, umiiyak. naku naman talaga. Ipinag-utos niyang ilibing sina Magayon at Ulap na magkayakap bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Lumipas ang maraming taon
Unti-unting tumaas ang lupa kung saan sila inilibing. Dito nabuo ang isang perpektong hugis na bulkan na tinatawag ngayon ng Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay sumisimbolo sa wagas, tapat, at hindi matitinag na pag-iibigan, dinaragang Magayon at Panganuron. Wala na, gana na. Gana na. Ayun naman kay iba. Winner na. Ginadaan na. Magayo, that's why you're mine. Magayo, in the morning light, beautiful face, in a special place, a wave, a smile, a friendly kiss, and then you'll know just what it is to be Magayon, Magayon, Magayon. Magayo, that's why you're mine.
trainer na si Ma'am Vanessa Canya together with Ma'am Ethel de la Cruz. O halos si Sir napapulis ng kanyang panyo dahil sa kagandahan ng mga performances na pinakita ng ating mga learners. Sa Giaray po, salamaton.